Nasaan nga ba ang utak ni Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin nito na destabilisasyon o pagpapabagsak sa gobyerno ang pagkwestiyon sa mga maanumalyang blanco sa ratified BICAM report para sa 2025 national budget? Bagkus nakastiguhin kasi ang mga nasa likod ng questionabling BICAM ay pinanindigan nito ang itinuturing na pinakakorap na budget sa kasaysayan. Pero just in case lang sir na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Gusto ba talagang sanayin ni Marcos ang mga Pilipino sa katiwalian ng mga opisyal ng pamahalaan, magbulag-bulagan, magpipipipihan at magbingi-bingihan? Sa estilong ito ni Marcos sa pagpapatakbo ng gobyerno ay lalong tumibay ang paniniwala ng marami sa dati ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na kaya nitong pumirma ng budget na animoy nakapiring o nakapikit ang dalawang mga mata. Undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? What you say, public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Muli kaming nananawagan sa ating mga kababayan at magpapaalala sa pagpapabayad ng tamang buwis. Hindi na sinusunod ni Pangulong Marcos Jr. ang demokrasya ng bansa. Ayon yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi pa niya na giging authoritarian na ang pamumuno ng Marcos kasunod ng ginawa nitong pagpapatalsik sa pwesto kay Governor Edwin Hubahib ng Davao del Norte. Narito ang balita ni Cathy Villanueva. Hindi na napigilan pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na akusahan si Pangulong Bongbong Marcos ng pagiging diktador. Ito nga'y kasunod ng pagtanggal sa pwesto kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Si Hubahib ay naharap sa 60 araw na suspension order base sa utos na inilabas ng Department of Interior and Local Government o DILG na pinirmahan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang gobernador ng Davao del Norte ay basta na lamang pinaalis sa pwesto at inakusahan ng kasong matagal nang naresolba sa kanyang probinsya. Ani Duterte, hindi na sinusunod ni Marcos Jr. ang demokrasya ng bansa. I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gayon nung suspend tapos tanggal na tao no ng tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. If that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Alam mo, we are drifting into that kind of setup, which I think, to me, is very important for the President to realize it. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, yung pag ganun na style, you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. Ako sa isa talaga na hindi ako papayag. Na kung magtanong ka na what I intend to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me. Not to force you out of the office. We'll just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Sinabihan rin na Duterte si Marcos na dapat nitong alalahanin na si Hubahib ay binoto at iniluklok sa pwesto ng taong bayan kaya't hindi tama na basta na lang itong patalsikin sa pwesto.
Tanggalin mo ang tao walang rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yan trabahante na in-appoint mo tapos tanggalin mo. We have to respect the will of the people of that North Davao. Puro respeto naman. Samantala ayon naman kay Congressman Pantaleon Alvarez, nilabag ni dating Chief Justice at ngayon Executive Secretary Lucas Bersamin ang batas nang pirmahan nito ang direktibang nag-uutos na bakantehin na ni Hubahib ang kanyang posisyon. Kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Hubahib. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice, itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Kapalpakan ng salita ng aking presidente, nasasaktan din po ako. Kasi kinampanya ko nga yung presidenteng yan eh. Nahihiya ako na may ganyan tayong presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriation Act. 9 years siyang naging mambabatas. Dapat alam niya na iba ang GAA dun sa BICAM report. Huwag naman po sana isipin ng tao na mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa BICAM report. Mr. President, dala-dala mo naman ang pangalan ng Pilipinas. Pwede ba? Siguraduhin mo naman ang mga sinasabi mo. Ang dami-dami mong stop dyan sa iyong palasyong yan. Bakit hindi naman magkaroon ka ng isang abogado na talagang kakausapin ka bago ka magsalita, lalong-lalo na kung ikay magtatalumpati sa harap ng mga abogado mismo? Mga kababayan, ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo, retired, ang dating hipi ng PNP Drug Enforcement Group na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nakahuli ng 1 tonladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So, the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang 2 suspects at ang isa doon ay isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo. Tinunover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun at kinasuhan yung 2 suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.30 tons drug seize. Na-report po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon.
yung operasyon na yun ay hindi ko po sana, hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A. At it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Noy Secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo, minisid ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR na sina Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon. Dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints. Yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years, wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024, nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair. Pumalit si Secretary John B. Crimolia at sa Napolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavit sila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe na kinagat naman kaagad nila hook, like and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand, pero para sa akin grandstanding lang yan eh. Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Azorin na umuulang naman nung minessage ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa. Minessage ko na ganun, nag-reply na okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga eh. Please
review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama naman yung ibang slides mo na yung 1 tonladang shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Karen Ibanez, Karen Gonzales at Major Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong ma-assign ng isang anti-drug unit na pidig. At wala pang halos 2 buwan pa lang, napong na namin yung 1 tonladang shabu. And for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos anong nahuli natin yung 1 tonladang shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin yan, hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Azurin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful. Na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay yung kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ora-orada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Bixer, nandyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair, Attorney Bernabe, sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Hindi. Hinihingi lang namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pang pumayag. Pero pumayag rin ba ng huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung 2 doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir, please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo.
Please review also, sir, the filed cases. Planting of evidence and delay and bungling of drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya. At kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Please, sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Fadulion, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real. Sa mga polis at sa NBI na magsiservis sa mga waran na yan, magunostili po kayo. Dahil sa nabanggit ko nga kanina, diskarte ng mga tunay na mga kalaban natin yan para makaganti doon sa nalugi nilang 7 billion sa amin na nakahuli. At mailigtas yung bata na si Mayo at mga kasabwat ni Mayo. Hanggang kailan tayo magpapagamit? Nakikita niyo naman, way back in 2017, may nakuha ang 300 kilos doon sa Port Area, Manila. Sino nagkakaso doon? Yung customs officer, intelligence officer ng customs. At yung police na nagbigay ng tip doon sa taga-customs ang nagkakaso. Nakonvict pa nga yung taga-customs. Si Gumban ba yan? At yung police na nagbigay ng information ay wanted din ngayon. I think Colonel Asierto. Patuloy ba tayong magpapagamit dito sa mga naghahari-ari ang mga sindikato? Pag-isipan niyo mga kasama. Sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sir, I am praying that you will bring back common sense and order over this brouhaha, over this miscarriage of justice. I know that all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pero sa sitwasyong ito, hindi ko na rin po alam kung anong purpose. Bahala na po si Lord sa atin. May God bless us all.